Oo. Sabi ko, si Manny Mugato, hindi ko siya makalimutan dahil Bakit? sa mga gatherings, madalas siyang umutot. Ay, ayan tayo eh. Ayan tayo. Gretchen Uh, Ho pa naman yung host tapos, ng program. Sinira tapos mo sabi yung Pogi Points. Sabi ko, dahil foundling siya, iniwan siya nung sanggol siya sa Hospicio de San Jose. May itsura pala siya nung bata siya nung sanggol sa kakuan. Kung ngayon, iiwanan siya sa Hospicio de San Jose, walang kukuha sa kanya. Oh. Sir Ronald, alam mo, I don't know if it's a linguistic thing. Sir Mark, wala akong alam na lingua. I mean, May familiar sakit pa yan, ha? May sakit pa yan. Kumbaga, ano pa yan? May, may Partida. sakit pa yan pero masamang tao talaga, no? Masamang tao. Namiss ko tuloy si Lola kasi si Lola kahit may sakit yan, nang bubuli ng ibang tao. Sabi, Lola, okay ka lang. Oo eh, kaso ito si ganito, ganyan. Sabi ko, Lola naman, wag na tayo magmarites. Get well better. Pinagdadasal ka namin. Kaya Sir Ronald, mukhang papunta ka na dyan sa mga ganyan style, in 20 years. Kumalat nga sa akin, Doxer daw ako, Doxer. Sabi ko, ano yung Doxer? Ano yung Doxer? D-O-X-E-R. Hindi, Yung pala anong bully. documents daw Bully. ang... Oo, yung Bully document. pala yun, no? Dahil pag nakikipag-away ako sa online, no? Sa mga interviews, na sabi ni Harry Roque, siya ay nabubuli, kaya ayaw niyang humarap sa akin, no? So, Wait, yung mga followers niya, ang tawag sa akin, wait. doxer. New Ang term sa doxer akin ibig yun, eh, sabihin, doxer. doxer ibig sabihin, you are divulging very private but verified information. So Sir Ganun ba yun? Ronald, is that Ganun ba yun? is that an indirect confirmation? Mark, ano bang latest kay Tatay? Parang wala na akong narinig kay Tatay. Nagvo-vlog pa rin siya as a manhunted. As a manhunted fugitive. Mm. Oo, A wala nga eh. contradiction a Umihirit-hirit contradiction tungkol in dun sa terms. Bagyo. Pinupolitika yung Bagyo so para maka-score ng points against the No score ng administration. ano? Pero aside Anong from that, score? parang wala eh. Ano yun? Wala. Oo. Yung huli ko na rin, Sir- yung huli ko rin narinig sa kanya, yung kwan eh, yung puro-puri niya kay Sarah dun sa kanyang press con, no? Na kwan daw, no? Na wala daw makasagot kay Sarah, no? Talagang parang pinaatras ni Sarah lahat ng kanyang kalaban doon sa press con na huhukayin at saka pupugutan ng ulo. No? Yun yung huli ko narinig sa kanya, may video siya. Meron siya mga ganun. Ano yun, papuntang Halloween? Mm. Halloween bang? Oo, Halloween oo. bang? Speaking of Halloween, yun ang Si iniisip ko Harry, sa Halloween kung Harry Roque, ano ba ako, ganun. Yun ang aking ano oo. ba. Sinuggest ko kasi, sinuggest ko kasi na magpagawa ng kwan ng Sara Duterte mask at saka attire para sa Halloween. Mm. Maganda siguro i-suggest na magpagawa rin ng Harry Roque attire, Sir, baka no? naman maano Kasi tayo kason tayo Yun nga, live. Halloween party, di ba? Pagpunta ako. oo. Hindi, okay lang makasuhan. Si Harry Roque lang naman, O, tsaka ilang kaya magsusuot ng ano, ng Alice Go sa Halloween. ayan, yan, Yun oo. Yun ang lang. iniintay ko eh, kung ilan ang mag-a-Alice Go Mark, wag sa, kang ganyan. Mga sa mga kapitbahay ko, Halloween purong parties kamukha ni next Alice ko week. dito. Nandito ako sa Chinese. Kaya dami pwede Ay, mag-alis ko. tied kami ha. 1% kami pareho ni Alice Goo. Oh, wow. Hindi na SWS, naman nagsasa SWS survey. survey. Umakyat ka. SWS survey yung bago nung election, Merong bago nung 1% na boboto kay Alice Go. Ronald, uh, umakyat ka na? Umakyat ka na? Hindi ka na point umakyat six. from, from, I'm, I'm, from 0.1 to 1%. Kung I'm alam ko sana, tumakbo disappointed. na rin ako for senator. Mark, paano yan? Hindi mo binigyan ng chance yung 0.6%, 1% na, umakyat na. Sir Ronald, speaking of Halloween, kamusta yung Baka hearing? pwede pang mag-ano. Ay, sige, Sayang kung, sige. kung pwede pang mag-ano, bawal na yung substitute eh. Wala na Wala na, substitution. Sir Ronald. Kung, Hindi na pwede wala na mag... kung nung araw sana pwede tayo, di ba? Biglang Oh, substitute pala. wala na, Si wala na. Ronald pala yung tatakbo. Oh, substitute yung Kaya, 0.6% sa 1%. kaya siguro, Oo. kaya siguro na pneumonia ako eh. Bumaba yung aking immunity dahil nalungkot ako masyado. Oh, Sir Wala Ronald. na yung substitution. Parang si Mark ang Mark is the mirror of what you lost these elections, Sir Ronald. But, bago tayo malungkot, speaking of Halloween, what do you think about itong hearing ni Kiboloy? Like, anong reading niyo sa Kiboloy hearings? Did anyone pay attention to the Kiboloy drama this week?
Well, ang mga bago, yung syempre, yung mga dati ng kanyang ni-rape, hinaras sexually, no? Ay Allegedly, Sir Ronald, allegedly. Baka sabihin testify. nila, nagda-dox ka na naman. Nagda-dox ka, Oh, dox. yung kanyang mga hinaras, ni-rape, no? Yun yung mga usual na lumabas eh. Pero yung bago, itong allegedly mga pinapatay niya ng mga dating miyembro nila. Yun yung medyo Oh, bago, no? medyo May next. Angel of Death ba yon? Yung meron siyang Angel of Death na grupo? Di umano? No, parang meron siyang mga ex-military na hit squad, no? Na yun yung tumitira dun sa mga kumokontra sa kanya o yung mga kumalas sa kanyang grupo. Hindi ka kasi pwedeng kumalas sa kulto eh. Because it will open the floodgates for others to leave. So kailangan i-discourage mo yung mga kakalas, no? Or terrorize them. Mukhang yun yung kanyang ginawa. Although, paulit yung lagi pa rin yung sinasabi, edi sampahan niyo ako sa korte. No? Sampahan niyo ako sa korte, etc. etc. Ang medyo revealing, tatlo lang kasi dumalo eh. No? Si Coco Pimentel, si Francis Tolentino, tsaka si Risa. Saka yung isang Wala araw, isa silang- lang dumalaw eh. Isa lang dumalaw. Tapos parang invoking right to remain silent parati si Kibuloy. I mean, parang, have they been softer on Kibuloy compared to Alice ko? Kasi si Alice ko at saka yung mga the gang, di ba? Medyo pinarest talaga well, sila. yung mga, alam mo naman, yung mga senador, dahil lalo na mga re-electionists, iniisip nila baka makabawas sa kanilang boto, no? Tapos meron ka namang anim, no? Anim na sumuporta kay Kibuloy nung height nitong Kibuloy issue, di ba? Si Amy, si Robin Hood Padilla, si Cynthia Villar, si Mark Villar, no? Si Bongo, no? So meron kang talagang supporters niya, no? Sa Senate. Although hindi sila dumalo, may mga side comments sila na halimbawa si Francis Tolentino, no? Na miyembro ng ruling coalition, sinasabi niya nagdunuansin siya na dapat ay fair tayo, dapat rule of law, dapat sa isip-isip ko pinapanood ko siya, what is this guy talking about? No. What is this guy talking about? What is So he talking about when he's talking about yung mga Jupiter? ang summary nung kanyang sinabi is basically pagsuporta kay Kibuloy. Protektahan natin yung karapatan ni Kibuloy. Eh paano yung karapatan ng mga iba? 'Di ba? Paano yung karapatan ng kanyang mga nilapastangan, ginahasa, pinapatay, etc. etc. Bakit pinaglalaban mo yung karapatan nito? No? So medyo uminit ang ulo ko kay Francis Tolentino, no? Kahit seatmate ko sa cabinet dati yan. Tapos sa ikalawa, nakakahiya yung mga babaeng senador. Hindi man sila nagpakita to support yung mga kababaihan na inabuso. 'Di ba? No? Sana man lang nagpakita man lang sila. Si Pia Cayetano, si Lauren Legarda, si Grace Poe, yung mga babae, dahil ang issue rito, kababaihan na nilapastangan eh. Yeah, and Grace Poe is Kababaihan not na re-electionist inabuso. anymore, so anong excuse niya? Kahit na, di ba? At least, Yeah, yun nga, yung kaya nga, walang concern about Wala fallout. siyang excuse Kasi para hindi paalis ka na, di mag-vote. ba? Paalis ka na, so who cares, right? At Just least may maganda kang legacy, di ba? May maganda kang legacy na nagbarka ka against these monsters, against these mga halimaw. No? Pinakita mo na sinuportahan mo yung mga mahihina, sinuportahan mo yung mga vulnerable, sinuportahan mo itong mga dating mga bata nung sila ay nabuso. No? Sana man lang nag-iwan sila ng ganong legacy. Ay, naiwan na babae, si Risa lang eh. No? Si Risa lang eh. Kaya, yun, medyo nakakainis. Well, Nakakainis. wasn't Tolentino supposed to be in the redemptive mode po? As Philippine si siya, palaban siya para sa bayan, talagang medyo matapang-tapang. Pero dati, Ronald Llamas siya, hindi ko. I mean, I would imagine medyo bawi sana siya sa other areas. He's on the admin slate. And last time I checked, the admin Yes, supposed to exactly. do the same thing as Kaya Parang Kibuloy. parang si, ang hilaw siya pareho eh. Ang oo, hilaw, hindi siya maano ng mga Pero DDS. Hindi matatalo din yung siya ganyan matanggap ng mga president. pro-admin. Kaya medyo alanganin si Senator Tol eh. Kasi hindi mo alam eh kung pa- saan ba siya talaga, kung saan ba parang si, talaga siya Juan, ano ba talaga yung paninindigan niya dyan. parang si Cynthia Villar, di ba? Dinepensahan si Sara, no? Eh, masyado naman siyang kinuwan eh, binanata ng husto eh. Kaya siya nagkaroon ng ganong klaseng atake
ng ganong klaseng press con. Hello? Hello? Lalo mo lang sinustain yung role ng iyong asawa, si Manny Villar, na parang advisor ka pa ni Sarah. Sinabi mo pa kay Sarah na siya ay tutugisin, patuloy na tutugisin. Ito yung dati pa nating sinasabi, Mark at saka Richard, di ba? Na yung mga sasama sa administration ay mga dati namang kalaban ng administration. At Yun nga after eh. panalo, magbabaliktaran na uli ang mga yan. Di ba? Kaya hindi ko alam. Hindi pa nga nagsimula, medyo pabalik-balik na yung mga Oh, pwesto sa CDBs. hindi pa nga tapos eh. Nagbabaliktaran eh, no? Di ba? So I Hmm. mean, if you were to say that, so in a way, the Kiboloy saga is quite revelatory, right? Revelation, it reveals, 'di ba? Yung talagang mga true alignments ng mga tao regardless of itong mga slate na nangyari sa elections. Ikaw, Mark, is there kamusta yung coverage? Obviously, Christina for horrible reasons. We'll discuss in the next episode si Lenny, no? Got a lot of the attention of the bandwidth. But was there much coverage on Kiboloy at all? To the degree that there was a coverage, kamusta yung reception ng Oo. tao, discussion online? O medyo busy yung mga hindi ganun kadami yung nag-tune in doon sa Muted, no? Kibuloy tsaka doon sa ibang mga hearings this weekend. In fact, ginagamit pa nga yan nung mga kampo ni Kibuloy na sinasabi na may bagyo pero si Kibuloy pa rin yung iniimbestigahan nyo. So in fact, nagagamit pa nung kabila. Pero agree ako sa sinabi ni Senator Ronald na ni Senator Ronald, ni Sec Ronald Wait, talagang colleagues na kayo. na Colleagues na kayo. it shows nga na parang dapat nga yung Senado, sila nga yung tinitingnan natin as independent eh. Dapat doon lang sila kakampi sa tama, doon lang sa kakampi sa katotohanan. Pero it seems na kumbaga yung Sara return is still very much kumbaga kinakabahan pa, nangangatog pa rin yung mga ibang senador na fearing na Sara return in 2028 sila yung malalagot. Which shows lang yung kung anong klaseng senador ang meron tayo ngayon, di ba? And it highlights even more kung bakit kailangan ni Senator Risa nung mga makakasama niya na that could stand up dun sa mga dun sa mga ganyang klaseng mga investigasyon. Sir Ronald, thank you for that point, Mark. I completely agree. I mean, Sir Ronald, do you see the Kiboloy saga going in a direction of eventually just courts and DOJ and all handling it? Kasi mukhang walang papunta Wala itong... nang kanyan eh. Wala nang turning back yan eh, Big R. Dahil una, talagang sumalang na si Kibuloy na pababagsakin niya si BBM by hook or by crook. 'Di ba? Siya yung una nagsabi last year na maglo-launch siya ng national movement para pabagsakin yung presidente na yan. So ibig sabihin, the lines have been drawn. So yung gobyerno rin, on its own, kinakailangan ng ituloy-tuloy itong mga kaso niya na very compelling ang ebidensya. Diba? Very compelling. Ayun lang, kailangan na talaga ng DOJ na ito ay file na sa mga korte, no? At syempre, waiting on the wings, yung kanyang extradition. So wala na siyang pupuntahan eh. 'Di ba? Wala na siyang pupuntahan, no? In a way, tapos na yung mga in aid of legislation, tapos na yung pagbubukas ng pintuan ng Senate, no? At saka ng House. When it comes to Kibuloy, ngayon ay pupunta ka na doon sa mga kaso. At kasama diyan ay yung extradition, no? At dahil non-bailable itong kanyang mga kaso, human trafficking, rape, money laundering, etc., ay baka matagalan siya, no? Na kahit nagpapatuloy yung mga kaso, kahit mabagal yung mga kaso, ay nakakulong siya, no? Humihingi siya ng house arrest, hospital arrest, hindi yan ibibigay ng gobyerno dahil ang sabi mo, pabagsakin mo yung gobyerno eh, no? So, unless yung kaalyado niya yung manalo after 3.5 years Hmm. sa Yun na lang ang pag-asa 2020. niya talaga sa Yun lang ang 2020. pag-asa niya, no? Kaso pag nauna yung extradition niya, edi wala ding magagawa kahit kalyado niya yung Yes. maupo. Yes. Yes. Richard, ang isa pang natabunan this week yung Please. yung invitation kay former President Duterte doon sa mga hearings, di ba? Nung una pupunta tapos babawi. I think this Exactly. Monday imbitado na naman siya uli Medyo doon sa napahiya si Hmm. Bongo at saka si Bato, yung plano nila, yung proposed bill
yung proposed resolution ni Bongo na moto proprio on its Yeah. own ay imbestigahan ng committee ni Bato, si Digong at yung kanilang mga sarili. Yun yung nakakatawa, di ba? Iimbitahan mo yung presidente at sa committee mo, iimbestigahan mo yung sarili mo. Ibig sabihin, kung alam naman natin na walang delikadesa ang ating mga politiko, pero imasahe mo ng konti para hindi masyadong obvious, no? At sinupalpal sila ng Senado dahil ang sabi ng Senado, hindi pa pwede yan. Hindi pwedeng during the break magmoto proprio kayo. Ang pwede lamang magmoto proprio ay yung Blue Ribbon Committee, no? Kaya si Pia, tingin ko, nag-hesitate siya na siya yung mag-imbestiga, pinasa kay Coco Pimentel. Dahil siyempre, mga kaalyado rin ni Pia dati ang mga yan. Yun nga. Very close sa mga Cayetano, kay Digong, kay Bongo, at saka kay Bato. Actually, yung chief of staff ni Bongo, tao yan staff yan ni Alan Peter Cayetano. No? Kaya very close yung mga yan sa isa't isa. Kaya hindi ako magugulat na pinasa ni Senator Pia kay Coco Pimentel, moto proprio na yung Yeah. Blue Ribbon ang mag-iimbestiga pero si Coco ang mag-iimbestiga, no? Or ikalawa, yung Committee of the Whole pag-resume ng Senate sa November 4, no? Last point on this before we go to Lenny and also discussing, of course, the Baguio Katrina and Bicol politics. I think the Villafuertes are back in headlines for a lot of reasons. Mark, sa tingin mo na umay na bang tao sa mga hearings na ito? Are we reaching the saturation point or you think after a while hahanapin ng tao ulit yan? What is your read so far from in terms of public attention saturation? Sir Ronald, pwede Oo, tingin ko silent tingin ko mo. merong Magigigising certain kami sa'yo. level of certain level of umay. Pero I think yung mga revelations na mangyayari pa, things are about to get exciting again eh. So inaasahan ko na sa mga susunod na mga hearings, mga susunod na mas lalabas at lalabas eh. Habang isa-isang umaamin itong mga involved doon sa EJK at sa Tokhang nung panahon ni Duterte, mas lalong magiging exciting as we go near doon sa election sa 2025. Mas iingay yung mga mas iingay yung, so mas magiging exciting pa yung lalabas. Pero sa ngayon, syempre medyo nagsasawa din yung mga tao. Tumabay pa yung bagyo. Oo, pero tingin ko it is still the hottest show in town. Marami pa ring mag-tune in, marami pa ring manonood at aabangan kung ano yung mga susunod na lalabas dito. Yung sa Senado kaya, Sir Ronald, tingin nyo, meron kayang lalabas dyan katulad nung lumalabas sa House or baka medyo din tong mga senador? Well, tignan natin next week. No? Sabi mo nga, merong bagyo, tapos parang may dikit-dikit pa yung bagyo Hindi pa tapos 'di ba? So, yun yung ikalawa ay Parating. Oh. ikalawa ay depende yan sa spin Depende sa spin. Halimbawa, tingin ko hindi pa na-spin itong testimony ni Leonardo. Tingin ko very crucial yan. Mas importante yan kaysa sa testimony ni Garma, testimony ni Espenido, etc. Pero hindi pa nila na-i-spin. No? Kaya medyo slow day pa sa Kongreso. Pero kung may spin nila na yan na maayos, lalabas na ito yung game changer. Dahil si Leonardo, yan yung susi sa lahat Yan yung kernel na nagmamano ang mga chief PNP, na nagmamano ang mga general. Dahil yan yung diretsong nakadikit kay Digong in terms of tokhang. Yan yung diretsong naka-implementor. No? Kaya nga talagang kanyan Talagang very crucial. No? Tingin ko hindi pa na-isping maigi ng Kongreso at saka ng media. Kaya hihintayin ko yung next week kung paano yan i-spin. Ang hirap siya i-spin last week dahil may bagyo No, may bagyo. Yun Wala nga. yung attention ng mga tao sa hearing. So it's Ngayon yung sa Senate, tingin ko ay hihintayin ng mga tao kung meron bang bagong lalabas dito sa Moto Proprio Blue Ribbon Committee hearing ni Coco Pimentel, no? Ano ba Paano kaya mangyayari dyan? Si Senator Risa na naman lahat.
Siya na Oo. naman magbubuhat lahat niyan. Wala na namang tutulong na ibang senador. Ganun na naman ba? Well, dapat yung Malacanang diinan yung kanilang mga kaalyado, 'di ba? Di na no? Sila Jinggoy, Yan yung sila ano. yan yung usapin O eh. pag ako naging senador, lahat ng hearing ni Senator Ring Oo. sasamahan ko. Yun ang Yan yung alam ko sasabihin mo eh. Ay, ano ba na itong mga senador actually natin? actually yan trabaho ng opisina ko. Under kasi namin yung PLLO, no? Yan yung Vlad de Meo ba legislative to? liaison. Sino ba to? Legislative PLLO, walang tao ngayon yan eh, Yun no? nga, sino bang Dati exactly? yan, nung panahon namin, ang under ko diyan si Mamba. Ako yung head, ako yung secretary, yung USEC ko si Mamba. Yan yung nag-liaison ng Malacanang sa Senate at saka sa Kongreso. Pero dahil hindi naman ginagawa ni Mamba yung pagliaison, ako yung nagli-liaison. No? Kung halimbawa, meron na gusto kong ipagawa sa senador,